Napaka-polarizing ng ating bansa ngayon dahil sa dalawang puwersang nagbabanggaan, ang mismong presidente at ang vice presidente natin. We cannot deny this political reality dahil hayagan naman nilang ginagawa ang bangayan nila, tatake sa isa't isa, ang vice presidente at ang lahat, karamihan ng mga sumusuporta sa kanya, inaatake ang administrasyon din, kasama ang kanyang allies at ang spokesperson nito ay palaging umaatake sa vice presidente. At napapatanong tayo, nagiging mabuting dulot nito sa ating bansa. Well, kita natin, tayo ang talo dito, walang masyadong nagagawa ito na mabuti. At in fact, if you are a taxpayer like me, I find it very ugly and distasteful sa isang gobyerno na may ganitong uri ng bangayan. Ang mas malala pa nito, if you remember, less than 4 years lamang, may mga t-shirt pang suot sila na BBM and Sara All. They were the best of friends and even offered their political platform under the banner Uniteam. Today, wala nang Uniteam, Disuniteam na lamang. You don't need a political course or maturity to find out that disunity is a stench in any organization, including to the people of God. No wonder God in Scripture addressed this repeatedly, yung importance ng unity. Alam ng Diyos na kapag ang isang covenant ang isang organization or maging especially ang people of God, kapag may disunity sa kanila, mabilis itong maamoy even the unbelievers. Sobra ito na mapapansin kaagad. Hindi basta-basta ito maitatago kung paanong hirap maitago ng ating gobyerno ang ganitong pagkawatak-watak sa iglesia ay mahihirapan din tayo. Kaya naman napakaraming mga passages sa Bible na nag-a-address dito. Salamat, mayroong isang passage na pinipaint ang issue na ito in a very positive and sweet way. Yan ay ang Psalm 133, one of the most famous Old Testament texts about unity. Let us read the inspired, inerrant, infallible Word of God, Psalm 133, a song of ascents of David. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang banal na salita ng Diyos. Marami ang hindi nakakaunawa ng tunay na pakay ng psalm na ito sa kabila ng pagiging famous nito sa lumang tipan. Background lamang, isa ito sa 5 songs of ascents from Psalm 120 hanggang 134 dito sa Book of Psalms. Nabanggit ko sa inyo dahil pinag-aaralan natin ang mga iba at iilang mga psalms dito na Song of Ascents, covenant duty ng Israel na magbisita sa Jerusalem thrice a year to worship God. They had to traverse the often long and arduous trip doon sa elevated city ng Jerusalem. At dahil paakyat, wala silang mga automobiles na katulad natin ngayon, napakahirap at nakaka-discourage minsan ang kanilang biyahe. And on this long and weary journey sa temple, ang ginagawa nila ay nagpapatugtog sila ng playlist. Meron silang mga special songs to sing and to encourage themselves in anticipation of their worship sa Jerusalem. Ang mga songs at singing na ito ay attempt na i-encourage ang bawat isa at ang sarili nila para maihanda ang mga puso't isipan nila para sa worship sa Jerusalem. Most of all, ang mga playlist na ito, yung Psalm 120 to 134, ay especially beneficial sa kanila sa mga issues na nararanasan nila bilang pilgrims papunta sa Jerusalem. Ano yung mga nagdo-dominate sa isip nila? Diba? Sa Psalm 121, ang issue ay yung safety nila habang sila papunta sa Jerusalem.
na ang Diyos ang magbabantay sa kanila kapag gabi at maging sa mainit na araw. Kaya dito sa Psalm 133, isang issue na nagdo-dominate kapag pupunta ka sa Jerusalem ay kung paanong yung mga Muslim, di ba, pag pupunta sa Makkah, ang iniisip siguro nila ay maraming tao doon, magkakaroon ng pagsamba na hindi individual kundi ng corporate. Ganito rin ang iniisip nila. Iniisip nila at anticipate nila na sasamba sila na may pagkakaisa dahil alangan naman magkagulo sila pag pumunta sila sa Jerusalem at sa temple na sila'y sasamba ng kanya-kanya. Ina-anticipate nila na magiging beneficial, blessing, ang pagsamba nila na magkakasama bilang magkakapatid. Kaya sinabi, how good and pleasant it is to see brethren dwelling together in unity. So, ang Psalm 133 ay napaka-iksi, 3 verses lamang, pero gold standard ito pagdating sa beautiful celebration ng unity and community. May passages sa Bible na very good when we dissect them thoroughly like Romans, Galatians, the epistles, but that is not applicable to this passage. Ang Psalm 133 ay isang example ng literary treasure in which it will die a slow death if dissected too much. In other words, this psalm is best interpreted and understood by the very meaning of figure of speech used to describe unity. Marami itong sinasabi, pero hindi niya comprehensively dinidefine kung ano ang unity. Dinidescribe lang niya kung ano ang unity at kung ano ang blessing ng unity. Sineselebrate nito yung blessing ng covenant fellowship at ng covenant relationship as displayed in the dwelling together, united ang mga kapatiran. Ang exact occasion nito ay hanggang ngayon ay pinagdedebatihan ng mga theologians. Some say, 3 yung candidates natin. Una, ang sabi nila, sinulat daw ito nung panahon ni Hezekiah. Ang tension noon between Israel and Judah was on all high level. At ang hari gusto niyang i-unite ang dalawang paksyon sa bansa. Ang iba naman, sabi nila, ang psalm na ito ay isinulat post-exilic. And as the people, pagbalik nila sa Jerusalem, magre-repopulate ang bansa, nawala yung kanilang gobyerno, especially dun sa Judah, they needed a message of covenant harmony that would remind them all of their bond as the people of God, na pagbalik nila sa Jerusalem, hindi sila magkakanya-kanya, walang anarchy, kundi merong bagong gobyernong maitatatag. Pero kung binasa nyo ang ESV, ang sabi niya, Song of Ascents of David, that means ang predominant view is that this is a Psalm of David, and many believe that this was on the occasion of David's installation as the nation's king, when the whole nation gathered together in unity sa 2 Samuel chapter 5 verses 1 to 3. Ito yung hari na inappoint ng Diyos after His own heart, and there was a united kingdom bago pa ito maipasa balang araw sa apo ni David na si Rehoboam na magi-split ang Israel. Ibig ko sabihin dito, lagi sa isang organisasyon, bansa, maging sa people of God, laging may banta ng division. Kaya nung panahon pa lang ni David, may gusto nang tumangka sa kanyang gobyerno, sa kanyang paghahari. Nung panahon ni Solomon ay nandoon din ang kasalanan niya, pero ito ay nangyaring tuluyan kay Rehoboam sa apo ni David na nagkaroon ng Southern Kingdom or the Kingdom of Judah and the 10 tribes of Israel doon sa North or Northern Kingdom. The whole Israel rallied behind the king who was a man after God's own heart, si David. So kung isipin natin ito, katulad ng sa ESV natin, that this was installed during the time of David, na-install si David at sinulat to during his time, napaka-instructive nito. Dahil si Absalom,
pinatay niya yung kanyang kapatid na si Amnon, at ganon din si Adonijah, tinry din niyang ma-preempt si Solomon later on. So kung inaawit ito ng mga Israelites pag pumupunta sa Jerusalem at tapos na yung Davidic kingdom, yung kingdom ni David at ni Solomon na, naisip nila ganito kahalaga ang unity. No kingdom would stand and succeed with the without the united effort of its subjects and leaders. As modern nations like America recognizes that united we stand, divided we fall. Therefore, unity is a necessary ingredient not only for the nation in its nation building, but also for their spiritual community of God's people. Ang unity, mga kapatid, ay mahalagang sangkap ng isang komunidad ng pananampalataya, maging ng iglesia sa bagong tipan. In fact, ito ay kasama sa biyaya ng Diyos sa New Covenant at sa Gospel. Makikita natin isa ito sa intention ng Panginoong Diyos. Gusto niyang ma-unite muli ang Diyos at ang tao sa Diyos, kaya nagkaroon ng pagpapadala ng kanyang anak na si Jesucristo. At gusto niya na mabuo ang people of God. Therefore, unity is part of the plan of God in His redemption. Observation ko lamang ito na sa tatlong binigay kong example, David, Hezekiah at maging yung post-exilic theory, kitang-kita na sa bawat okasyon, maging ito ay sinulat man nung panahon ni Isaiah, post-exile o si David, ang pagkakaisa o unity hindi sa isang palamuti lamang, kundi mahalagang sangkap ng kanilang pamumuhay na kung nais nilang magtagumpay bilang mamamayan ng kanilang mga bansa at maging alagad ni Yahweh, kailangan nila ito ang covenant unity. Sabi ni J.J. Stuart Perron, nowhere has the nature of true unity, the unity which binds men together, not by artificial restraints, but as brethren of one heart, been more faithfully described. Nowhere has it been so gracefully illustrated as in this short ode. Sa Psalm 133 daw makikita ang pinakatapat na pagdidescribe ng unity na gracefully illustrated. Kaya, ano ang gusto nating matutunan dito or pwede nating matutunan? Sa message natin, because of their covenant relationship to God and to one another, to see brethren dwelling together in unity is a heavenly beauty. Dahil sa ating covenant relationship sa Diyos, we are covenantally related to God and to one another. Ang makita ang mga magkakapatid na they are dwelling together in unity, hindi ito isang natural na bagay. Isa itong heavenly beauty na dapat nating i-encourage, nasahin at i-cultivate. Evident in the psalm yung underlying theme ng covenant relationship at covenant community. Kaya nga tinawag niya, it is how good and pleasant it is for brethren or for brothers to dwell together in unity. So maaaring i-apply ito sa kultura nila sa Israel na kung saan ang mga tao ay mga magkakapatid. Marami katulad ni Jacob, magkakasama silang nabubuhay na sa isang compound. Hanggang ngayon, ganun sa Middle East, marami silang mga magkakapatid doon. Makikita natin na napakagandang tingnan na kahit nasa isang compound sila, hindi sila nag-aaway bilang mga magkakapatid. And the song is about the faithful Israelites na makikita natin, kailangan nilang i-recognize na meron silang unity because they have the same God. They have the same ancestor in Abraham and they have the same land, the same children. They are the same children of the same covenant. They are under the same law. They are under the one worship in the temple in Jerusalem. Their unified effort nung panahon ni David has done one of the greatest impacts in their history. And it will continue to be if they will live by this unity available to them as the people of God. We know na masisira ito nung panahon ni Rehoboam, but it was the best decision that they could make nung panahon na ito. This will only remain if they remain as what God intended them to be, a united people for Him. In other words, the brotherly unity here is truly a covenant unity, spiritual unity na applicable sa mga new covenant
Christians. We are one in Christ. And like Israel, one of the very best things we can do is to live what Christ has made us to be. A united community of faith in His body. We can expect the many blessings and impact din kung paanong sinabi sa 133 ng Psalm sa Israel, may expect din natin itong blessings na ito sa iglesia. In the new covenant, unity is also crucial for the people of God to fulfill their marching orders from Jesus Christ. They cannot live as separate individuals with differing interests. Di tayo niligtas ng Diyos, hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo para mamuhay tayong kanya-kanya. In fact, sa New Testament, once na naligtas ang isang tao, makikita mo na nakiki-unite siya sa isang local church, sa isang congregation. Hindi siya bumabalik sa dati niyang buhay na mag-isa. They must live as the new covenant people of God with the goal of obeying Christ and His will for the church. The new covenant people of God have differing personalities, but it is not what binds them. Hindi yung personalidad nila ang nagdadrive sa kanila. It is their identity in their new covenant head that is union with Christ. So tingnan natin itong Psalm 133 na ito. Ano ba yung mga blessings ng unity kapag tayo ay nasa people of God at nagdudwell tayo together in unity? Eh, sabi sa verse 1, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. So pag sinabi ng verse 1, how good and pleasant, ipapakita niya ngayon sa mga susunod na verses, paano mo nasabing good and pleasant? Well, eto yung mga sagot, dalawa. There's spiritual blessing that comes from God alone. And then number 2, there's practical blessing that affects others also. There's practical blessing that affects others also. So punta tayo sa verse 2, the first point, spiritual blessing that comes from God. Sabi sa verse 2, dinescribe yung unity. Tingnan ninyo yung word na like sa verse 2 at verse 3. Gumagamit ng figure of speech ang author, ang psalmist, para ipakita in a concrete way, ganito pala kaganda ang unity. Sa verse 2, it is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. So, tingnan ninyo dito, unity was described concretely by referring to the anointing of Aaron as the nation's high priest. Silang lahat ay may ganong concept because pumupunta sila sa Jerusalem. Napaka-fresh nito sa isip nila. Ito ay very familiar sila sa ganong scenario. Hindi ito parang nag-explain ka na pang-Amerika pero hindi pa nakapunta doon ng mga Pilipino. Ito ay something na very local color. This is something na normal sa kanila. And since ang imagery ay kay Aaron, alam natin na si Aaron ang siyang high priest at nire-represent niya yung priestly system sa Israel, kasama na yung temple at nandoon daw yung oil na ginagamit sa anointing. Pag pinahiran ka ng langis, ay nandoon ang pagpili ng Diyos sa iyo. In other words, ikaw ay special na hinirang ng Diyos, ibinigay, nilagay doon sa ganong estado. Remember, the unity of the tribes, when Aaron was chosen to be the high priest nung wilderness experience, paano sila na-keep in unity noon? Iba-iba ang tribes nila, pero may isang high priest lamang. May isang priestly system lamang. Ang priestly system, yun ang nagbabind sa kanila. Lahat pupunta kay Aaron. Lahat makikinabang sa ministry ni Aaron. They all needed Aaron as their priest who represented God to them and who represented them to God. Yan ang office ng priest. That's why yung oil, it meant that God anoints Aaron and approves him as the official designation of God bilang high priest. Siya ang hinirang, pinili. Hindi pwede na may mag-volunteer, hindi pwedeng, ako yung gusto maging priest, gusto ko maging leader. No. Aaron is the choice of God to stand between him
and Israel. In other words, pinapakita dito, yung unity daw ay parang oil na galing sa anointing kay Aaron at yun ay galing sa Diyos. Yung anointing na yon. Ang pagpapahid ng langis ay symbolic ng blessing ng Diyos mula sa langit. Wala nang iba pa. At ito daw ang unity galing sa itaas, galing sa Diyos. Kaya sabi doon sa verse 2, it is like the precious oil on the head. Yung mga banquet guests po noon, they were treated by a generous host to find oils anointing their heads. Depende kung gaano kayaman ang host mo, iba-iba yung mga oil na ginagamit, pero yung mga mamamahaling oil ay yun ang ginagamit para pahiran mula dito sa forehead ang magiging bisita ng mga tao doon sa Middle East. So pag ang bisita, napahiran siya ng oil, ano mangyayari? 'Di ba maggiglisten yan at liliwanag, makikita mo ay parang natatangi, makukuha yung attention mo at mangangamoy pa, may fragrance. At yung mga choice oils noon, they preserve the complexion ng tao doon sa punishing climate ng Middle East. Di ba kapag dry ang skin, ginagamitan niya ng oil, sobrang nabibitak-bitak siguro yung mga mukha nila noon dahil sa init ng panahon, pero ang oil ay nagiging balm sa kanila. Sikat nga sa kanila na isa sa pamparelieve ng pain at ng init ng panahon ay uso sa kanila ang pagpapahid ng oil. So nagiging special lalo ito sa Israel because of the priesthood system. Sabi sa verse 2, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robe. So kung mapansin nyo, yung oil na yon mula sa head na pinahiran, wag nating isipin na parang pahid lang na ganito. Oil talaga na binuhos to sa forehead at talagang magdidrip yan, bababa, tatamaan yung long beard ni Aaron at pupunta dun sa kanyang collar ng kanyang robes. In other words, pupunta sa lahat ng kanyang damit. Yung language na ito, that points from head to bottom movement of the oil of blessing, speaks of the comprehensiveness of the blessing of unity mula sa Diyos. So therefore, their anointing is a sign of election and closely related to the endowment of the Spirit of God. Yung oil, yung pag-anoint, ay pagpapakita yon na ikaw, sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang Espiritu ng Diyos. Di ba noon, pag nag-a-anoint sila, ay pagpapakita yon na ang Holy Spirit ay pupunta doon sa kanila. In other words, anointing by Yahweh denotes special authority and special blessings that only Yahweh can give. The psalmist reminds them that spiritual unity is something that is not from the earth. It is from God in the heavens. And Yahweh Himself is pleased to see His people dwell together in unity. It is God-blessed reality. And that is our point here. The unity of God's people is clear evidence of the blessed presence of God's Spirit working in them. Kapag nakikita pala natin ang unity sa people of God, nakikita natin ang kamay ng Diyos. Dahil ang unity ay galing sa Panginoon. Hindi ito galing sa sarili natin. Unity as God's people is something that we cannot manufacture. It comes from God and therefore it is supernatural. It does not come simply from the sheer will of God's people. It does not come from the power of man. It comes from the power of God. It must come from the Spirit's work and our identity as God's people. So kung ma-remind kayo na ang unity sa iglesia or sa people of God, this is not something that our flesh could do. Actually, kung aaminin ng ating flesh ang gusto natin, magkakaroon tayo ng anarchy instead of unity. Magmamanifest yung
works of the flesh. Sino bang gusto na magpapasensya? Sino bang gusto na magpo-forbear? Sino bang gusto na makikisama sa taong hindi mo naman kapatid, kaibigan, noon, kakilala, at nakita lang kayo dito sa pagsamba, and then nakikita mo siya palagi, at kailangan mo siyang tanggapin kung ano ang kanyang pagkatao. Sinong gustong gumawa niyan? Ang sabi ni Yahweh dito sa Psalm 133, ang unity na nakikita natin na kapag nalalampasan natin ang mga bagay na yon, yun ay pagkilos ng Diyos. At pagkilos naman ng laman kapag nakikita natin yung kabaligtaran ng unity. Ito yung works of the flesh na binanggit, di ba, sa Galatians 5:19-21. The works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such likes, of the which I tell you before, as I have also tell you in times past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Ang gusto kong i-point out sa inyo, mga kapatid, meron tayong covenant unity at galing yun sa Diyos. Hindi natin ito nilikha, hindi natin ito manufacture. Ang kailangan lang natin gawin ay i-cultivate ito nang sa gayon ay makita natin yung bunga ng Diyos. Kapag sarili natin ang pinairal natin, kapag nakikita pala natin nagkakaroon ng strife, seditions, heresies, variance, hatred, yan pala ay gawa ng laman. When God's people are acting as one in Christ, suddenly, we begin to overcome yung human obstacles and sinful tendencies that make unity so difficult to achieve on this earth. Dahil syempre kung tayo ang tatanungin, mas gugustuhin nating magbase yung unity natin sa ating mga personal na standards. Tama ba? Mas gugustuhin natin na mag-unite tayo based on our preferences sa ating personalities or maging sa ating shallow common interests. For example, o gawa tayong GC, tayong mga mahilig sa ganitong uri ng pagkain. O kaya naman tayo yung ganito na fan ng isang music or ng banda. O kaya naman tayo ay mga, let's say, yung congresswoman kasi namin dito, may mga pinapaaral siya. Ang tawag niya sa mga pinapaaral niya, mga cuties. Dahil nakafollow ako sa page niya, minsan nagbabati siya, hello mga cuties. So, pwedeng ganon ang maging paraan ng ating unity, na tayo ay mag-unite dahil may pareho tayong gustong political leader. Gusto natin na kung tayo masusunod, mag-unite tayo, magsama-sama tayo because of our likes or dislikes. Ito, ayaw niya ng ganito, kaya pareho kami, united kami. But you see, God is so wise to be mistaken. In the New Covenant, ginawa niya both Jews and Gentiles as co-heirs of the mystery of the gospel. That in Christ there is no more Jew or Greek or male or female. Lahat tayo ay according sa 1 Corinthians 12:13, we are baptized into one body by the Spirit. In other words, ang Holy Spirit, nilagay tayo sa isang katawan. At ang ating mga interests ay iba-iba man, pero meron na tayong superior na common interest, at ito magiging deeper reason natin why we act as one, because Christ has made us one in His body by the power of the Spirit. Ito po ang milagro ng New Covenant. Hindi tayo magkadugo, hindi tayo magkakilala noon, hindi tayo magkakatulad ng pananaw sa politika at sa maraming bagay marahil. Hindi tayo pareho ng career o vocation. Hindi rin tayo lalo pareho ng personalidad. Pero kay Kristo, pinag-isa tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Sa Kanyang katawan at sa Kanyang union, na ang union natin sa Kanya, ito na yung magiging deepest identity natin, to the point of before you call yourself a husband or a mother or an engineer or a neighbor, your deepest identity is that you are in Christ
first. Kay Kristo ka muna. At dahil lang ibang tao ay kay Kristo din, tayong lahat ay napaloloob sa iisang katawan at sangkatauhan. That is the mystery and the magic of New Covenant. Sa New Covenant, ang metrics natin, hindi yung mga mayayaman nandito dapat, ang mga sikat ay nandito dapat, ang mga hindi ganong kayaman, dito lang sila dapat. Ang metrics ng New Covenant is our union with Christ. And therefore, kung united ito kay Kristo at ako ay united kay Kristo, merong kaming covenant relationship. Magkapatid kami kay Jesucristo. Kaya unity is an essential to any organization if it wants to survive, thrive, flourish, and succeed. But as often as is the case for human unity, nagiging brittle ito at nagiging weak kapag hindi tayo conscious sa ating unity at hindi natin ito nakukultivate. Sa anumang music o kaya naman sa isang sayaw or performance na nangangailangan ng synchronization, timing, tempo, di ba napakapangit tingnan at masisira yung effort ng buong team kapag may isa doon na saliwa kung iba ang kanyang ginagawa. In fact, kahit napakagaling ng mga nandoon sumasayaw sa harap, kapag meron na nandun sa likod na parang sayaw ni Mr. Bean o kaya biglang kakaiba ang kanyang kinikilos, madodraw yung attention natin doon. Ganito ka-attractive sa mata natin ang disunity. Masyado siyang napapansin, masyado siyang kumukuha ng interes at ng atensyon. Nawawala ang saysay, yung napakagandang performance ng iba because of that one na nag-fail na magsumunod sa tempo. Kaya napakahalaga pala ng unity sa people of God. Kaya ito yung challenge sa atin. The corresponding attitude now to unity is, kung mahalaga siya, let us hate and reject any divisive attitude in the covenant community of God. Dapat pala maging maingat tayo dito na i-reject at magkaroon tayong pagkamuhi sa anumang divisive attitude sa covenant community of God, both sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga sariling puso. Now, having said this, I just want to be quick that not all opposition and criticism are evil and from the flesh. We know that people in the church, including ang mga leaders, they are prone to wander, they are prone to sin, and there is a time in the community of faith when rebuke, correction, constructive criticisms are not only legit, but they are necessary, both to our relationship to one another and even to the church in general and also to the leaders. But having said that, we need to really be very careful with this issue because while we admit that there are some blemishes and imperfections and even sins in the body of Christ, ang New Testament ay very strong pa rin sa pagkiklaim ng Diyos sa iglesia bilang kanyang bride, despite ng kanyang division, blemishes, foolishness, either both by the whole church, by the leaders, or by the members. Hindi lingid sa kalaman natin na sa New Testament ay napakaraming passages na nagpapaalala sa unity ng people of God at nagbibigay babala sa mga taong nais pumuksa o sumira nito. Hindi ito pagsasilence sa right to dissent, kundi pagpapanatili ito ng kaayusan, katahimikan at kapangyarihan ng iglesia through unity. Ephesians 4:1-6, I therefore, prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling of which you have been called, with all humility, gentleness, patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. At sinabi niya, paano natin makukuha ang unity na to? Bakit kailangan nating i-maintain ang unity? Nandito, there's one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to
your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Sabi ni Paul, after niyang in-explain kung gaano kataas ang glory ng iglesia na ibinigay ng Diyos sa iglesia, paanong ito ay nilikha ng Diyos pinlano from eternity past sa chapter 1, kung paanong pinadala niya ang kanyang anak at namatay para sa iglesia sa chapter 2. Paano sa chapter 3 ang mystery na ito ay ni-reveal kay Apostle Paul. Sabi niya sa chapter 4, ngayon i-maintain nyo ang unity na ito among yourselves. Napakahalaga pala ng unity sa iglesia. Hindi lang ito sa iglesia, pangkalahatan, pati sa mga relasyon ng mga magkakapatid. Alam nyo ba na nag-special mention pa ng pangalan si Apostle Paul sa kanyang sulat sa Philippians sa chapter 4 verses 2 to 3. Yung mga epistles na ito ay binabasa sa church. Buti hindi tayo nag-special mention dito. Baka may mapapahiya sa atin, di natin gagawin yon. Pero imagine niyo sa Philippians 4:2 to 3, I entreat Euodia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also, through companion, help these women who have labored side by side with me in the gospel. Pansinin ninyo ito. Sabi nung speaker namin sa pastor's conference noon, ginamit niya ito na si Euodia, Syntyche, parang napilitan daw si Paul na banggitin ang kanilang pangalan. Most likely, very influential sila sa church kahit wala sa office, o kaya naman sila ay matindi na yung kanilang bangayan to the point na naging public knowledge na at hindi sila nag-a-agree palagi. Pero nung ginawa ni Paul, sabi niya mag-agree na kayo sa Panginoon. Napakaganda nung sinabi nung aming speaker nung sa pastor's conference. Sabi niya kapansin-pansin daw dito na kung binanggit ni Paul yung pangalan ng dalawang babae na ito na nagbabangayan, napakatindi ng problema nila. At kung ikaw ay isang apostol, ipapaliwanag mo ang mga rason at ganito. Pero sabi niya kapansin-pansin na hindi na pinakita dito kung sino yung may kasalanan o hindi. Kung sino dito ang nagkulang o hindi. Sinabi na lang dito ni Paul, mag-agree na kayo sa Panginoon. Hindi for sure gusto ni Paul na i-dismiss yung mga offenses na nagawa ng isa sa isa't isa. Pero ang point marahil ni Pablo, kung magbibilangan kayo, magsusumbatan kayo ng inyong mga offenses sa isa't isa, tinitiyak ko sa inyong hindi kayo matatapos. Pero pwede kayong mag-agree in the Lord. Kasi kinilala niya, sabi niya, help these women who have labored side by side with me in the gospel. Nag-labor sila side by side in the gospel. Yung speaker pa naman namin, binanggit niya na nag-mediate daw siya sa problema ng mga tao sa iglesia. May grupo na ganito, may grupong ganon, pinag-ayos niya. Ginawa daw ng isang grupo, naglabas sila ng ebidensya. Yung ebidensyang yon ay isang makapal na booklet na pinrint nila yung mga conversations nila. Ito yung sinabi ni ganito, ganyan. At nasa booklet pa, pinakitang ganon. At muntik nang ma-depress yung speaker nung nakita niyang yon. Siyempre, hindi naman ito sinasabing hindi mahalaga na pag-usapan ang mga bagay na ito. Pero ang katotohanan ay kung titingin tayo palagi sa sinabi nito at sinabi niya, magkakaroon ng walang katapusan ang mga bagay sa isang organisasyon o sa iglesia. Kailangan magkaroon tayo ng patuloy na agreement na sa Panginoon, pwede tayong magkasundo at willing tayong lumimot sa mga masasakit na mga bagay na narinig natin. Or else, mamamatay tayo sa iglesia. Kung sa mga corporations, sports team, political parties, government administrations, and any type of organization ay napakapangit at napaka-paralyzing ng disunity, how much more in the people of God? Therefore, mga kaibigan, mga kapatid, love for unity will require us to vehemently reject the notion of dividing the body of Christ. It will mean to personally maging cautious tayo ngayon at maging sensitive tayo sa mga salita na bibitawan natin.
Hindi natin katulad ang mga kapatid natin. Marahil sanay ka sa salitang derechahan, pero ang isang nagmamahal kay Kristo, magiging maingat siya sa kanyang salita. On the other hand, kung ikaw naman ay sanay doon sa mga sensitibong pananalita, hindi lahat ng tao sa iglesia ay ganun. Ang encouragement ko sa iyo, hindi mo kailangang ikasama ang loob ng lahat ng mga naririnig mong salita. Paglabanan nating pareho ang mga bagay na ito nang sa gayon hindi tayo magkakawatak-watak. Maging accountable tayo sa isa't isa at i-discourage natin or even i-rebuke yung mga sarili natin or yung iba na nakikita natin na baka nagkokos ng division, nag-i-spread ng misinformation or information na totoo pero hindi nararapat na sila ang magkwento sa inyo o sa ibang tao. O na kaya naman nag-express ng attitudes and opinion na tantamount to a potential division or character assassination o kaya naman ay pwedeng masira ang sinasabi ng yung reputasyon ng ibang tao. Maganda yung panalangin ng presider kanina na patawarin tayo ng Diyos sa ating mga galit, sa mga nasasabi natin sa ating kapwa. Sa mga tao na naghahasik ng division sa people of God, kita nyo, napaka-beautiful daw ng unity. Mananagot tayo sa Diyos kung tayo magiging sanhi ng disunity ng iglesia. Kaya sabi ni Paul, matalas, mark these people. Romans 16:17-18, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, and avoid them. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and their fair speeches deceive the hearts of the simple. Gusto kong linawin sa inyo, I am a congregationalist bilang isang Baptist. When I say that, I still recognize ang eldership rule, but I have a high respect sa congregational power, consent, and anything na wisdom ng congregation. Therefore, we should not brand or mark yung mga taong lehitimo na nagkikriticize or nagsasabi ng kanilang opinion. But, if there are some people na, sabi dito, explicit, nagkukos ng divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned, mark them. Sabi niya, dito kailangan natin silang i-mark at i-avoid dahil hindi nagiging mabuti ang patutuo nila sa iglesia. Yung nagkukos ng division daw dito, ang sabi ni Pastor Noel, ang Greek daw nito ang ibig sabihin is from one group, you are making it two. Sa iglesia, isa lang ang grupo natin. Isa lang ang D-group natin. Ang church. Siguro meron kayong mga GC. Siguro meron kayong mga barkadahan. Walang masama doon. Salamat sa Diyos. May mga close friends kayo. Biyaya ng Panginoon yan. Pero at the end of the day, we are one body of Jesus Christ in the local church. Wala tayong magiging division just because we have closer friends dito o hito. Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya wag nating hatiin ang isang grupo o ang iglesia ng pagkukos ng division. Hindi lahat ng comment ay nagkukos ng division, pero merong mga comments at mga bagay at salita na ginagawa ang ibang mga tao na pwede nating sabing lehitimong ginagawang division yan. Let us not grieve the Holy Spirit by being a hindrance to the unity of the church. Precious and noble endeavor ito. Kaya mag-ingat tayo sa mga nasi-share natin sa mga kapatid natin. Baka hindi lamang basta concern ang iyong concern, ang iyong pakay, kundi isang divisive spirit na. Isang statement hiding behind the words of concern and passionate fight for the truth. Kaya kapag may sama ka ng loob sa kapatid, syempre, share mo yun sa iba, natitempt ka, at dahil may maganda kang intensyon, ang iniisip mo ay you are being allowed. Pero hindi. Dapat ay kung hindi ito marinig at malaman ng iba, pumunta ka dito sa kapatid mo dahil tayo ay isang katawan. Maaring lumaganap ito. At mag-create ito ng problema sa buong iglesia. Alam niyo mga kapatid, isang application din nito, ang unity natin ay spiritual at blessing mula sa taas. Then therefore,
kapag pala tayo ay nag-uusap bilang magkakapatid, mas i-highlight natin yung union natin sa Panginoon. Kapag may problema tayong inaasikaso, tingnan ninyo, the more we look away from our identity in Christ as God's people, notice that we see more reasons to detach from our brethren. The more that we see reasons to separate from them or even leave. Kasi nakakalimutan natin at mas tumitingin tayo hindi kay Kristo at sa union natin kay Kristo. Kapag ang usapan ay nag-focus na sa personality, for example, magkaiba kayo ng personality niyan kaya hindi kayo pwedeng mag-ministry together. Hindi nga kayo pwedeng maging malapit na magkaibigan kasi iba ang inyong personalidad. Magkaiba kayo ng brainwaves, kaya hindi kayo nababagay magsama ng matagal. Magkakaaway lang kayo. Brethren, you have probably heard this advice. But this is from secular worldview. This is definitely not from the gospel and biblical worldview. Our union with Christ and covenant relationship with others do not deny our differences. They transcend them. The gospel is so powerful that I can, by the grace of God, work with someone with different temperament, different background, and different in a lot of things. That doesn't mean di na kailangan mag-engage or mag-agree sa maraming bagay. No, kailangan ma-secure pa rin ang mga agreement namin, pero kailangan namin mag-agree sa mga important things that bind us together in Christ. Na pareho naming mahal ang salita ng Diyos, si Kristo, pareho naming mahal ang iglesia, pareho kaming marunong magpasakop sa wisdom ng Scripture, gumalang sa otoridad ng iglesia. Pareho kami naming niyayakap yung prinsipyo ng salita ng Diyos. But the moment na naging standard namin ngayon ay ang aming nakalakihan o yung unbiblical standards, that's when we begin to threaten our unity or magkakaroon ng artificial unity. But look at this. The more we look at our identity in Christ as God's covenant people, you know what will happen? Kapag may conflict at mas titignan mo ang identity ninyo as covenant people of God, what happens? The more you see and the more you begin to see your need to pursue one another, the more you see na magfo-forbear ka with one another, the more you begin to see that you need to love one another, to forgive one another, kasi mas nare-realize mo, ang kapatid mo, nakausap mo, na galit ka sa kanya, bitter ka sa kanya, nagtatampo ka sa kanya, ay isa rin palang tao kung saan si Kristo ay namatay para sa kanya. Kaya, kasama sa ina-advise ko palagi sa Christians, sa mga members at sa mga kapatid sa Panginoon, pag nagkakaroon ng conflict, remember, kapatid mo yan sa Panginoon. We have to pursue our brothers and sisters in Christ. If they are brothers and sisters in Christ, they are worth pursuing. Alam mo, ang sa pinaka malaking mystery sa New Testament na nag-shake sa ancient world, it was their unity as God's people. That because of our covenant relationship, we are more intimately united with our brethren. At times, mas malapit pa tayo kaysa sa mga biological family members natin. Mas malapit pa tayo sa mga kapatid natin sa Panginoon kaysa sa mga kapatid natin sa laman. And Jesus attested to this and taught this truth in Matthew 12:48-50. But he replied to the man and told him, "Who is my mother? And who are my brothers?" And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother, my sister, and my mother." Napakayaman ng ebanghelyo. Magkakaroon siguro tayo ng mas dumadaming pag-uusap kapag marami tayong similarities, kahit similarities sa mga favorite natin, magandang bagay yon, not necessarily masama. Ang ine-establish natin dito is what binds us together in the work and in our relationship sa iglesia are not those things. Probably makakatulong ang mga yon, but at the end of the day, it is our union with Christ and our union with one another. Isipin mo ito,
Yan ang gospel story natin. Ikaw ay nandito ngayon at naligtas because someone ay nagpatawad sa iyo sa kabila ng pagiging makasalanan mo. You were separated from God because of your sin. You were without God in the world, strangers to the covenant and the promises of Israel. But because Christ died for you, you became part of the one new man, united and reconciled to God forever and ever. You are more blessed than the old covenant believers dahil sa new covenant, nandito ang unity natin na spiritual at hindi na natin kailangan pumunta sa Jerusalem para sumamba. First class believers na tayo kay Christ kahit tayo ay mga pagano dati at mga hentil. Si Calvin at ang mga mayayamang mga Kristiyano sa West, pantay-pantay lang tayo, walang mas special sa kanila by the virtue of the new covenant. Then therefore, kaya ko silang i-treat kung paano sila tinreat ni Christ. Sa mga bisita namin at mga wala pa kay Kristo, maging united ka kay Christ by faith in Him and possess His righteousness that is only acceptable sa Diyos. Walang tatanggap sa iyo sa paraan na tanggap ka ni Kristo. Minsan iniisip natin ano kaya ang need nating gawin para tanggapin tayo ng ating mga kaibigan. Kay Kristo tanggap niya tayo sa pagiging makasalanan natin. Dumapit ka sa Kanya. Angkinin mo ang katwiran na ino-offer niya by faith in Him and by repentance of your sins. Another, mga kapatid, let's endeavor to keep the unity in the church. Maging kasama ka at katuwang ka sa pagpapanatili ng unity sa iglesia, sa pagpapatatag. Isa sa nagpapahina sa iglesia ay ang disunity at yung nagkakaroon ng mga tensyon. Hindi natin maiiwasan ng mga tensyon sa iglesia, pero sana hindi tayo maging dahilan ng mga tensyon sa iglesia. Iwasan nating masyadong gumawa ng mga issue. Mabilis tayong magtampo, mabilis tayong ma-offend, na parang kailangan i-treat tayo ng lahat with all carefulness palagi. Hindi ko kasi kayang ipangako yun sa inyo na matitreat kayo palagi ng mga kapatid natin dito. Hindi yun tama. Dapat tayong i-treat dahil si Kristo, tinitreat tayo ng tama. Pero kung dumating sana yun, nakikiusap ako. Alang-alang sa kapayapaan at ng pagkakaisa ng iglesia. Huwag sana tayong maging madaling ma-offend. Katulad ng isang narinig ko, ang intention ng isang mabuting member ay papanalangin niya na kung maaari, siya yung huling ma-offend sa iglesia. Tumingin ka kay Kristo at alalahanin mo ang sinfulness mo nang sa gayon, hindi ka mabilis matisod. Mamaya may pagkakataon tayong ipakita ang unity ng iglesia sa ating discussion. Mas unahin natin ang glory at honor ng Diyos kaysa maipakita nating tama tayo. Magtiwala tayo sa isa't isa at sa ating mga leader na inordinahan. Mga officers dito, deacons, pastor, wag tayo at wag tayo na mambuli ng mga members. Magtiwala tayo sa mga miyembro natin. Huwag natin silang pag-isipan ng masama kung may iba silang pananaw. Member man yan o office bearer, huwag nating mamarkahan. Ipakita natin ang spiritual work sa iglesia sa harapan ng mga tao through our unity. Sa unity halata ang pagkilos ng Diyos, sa disunity halata ang kapangitan ng iglesia. Si George Whitefield, nung siya ay malapit nang mamatay, gumawa siya ng isang desisyon na naging uncomfortable ang mga kaibigan niya, pero tinuloy niya at nag-create ito ng maganda, masarap na samyo ng ebanghelyo sa kasaysayan hanggang ngayon. Ito yung desisyon niya na ang mag-aral sa kanyang funeral ay walang iba kundi ang kanyang kaaway sa doktrina, ang Arminian na si John Wesley. Si John Wesley ang nangaral sa kanyang funeral at nag-create yun ng napakagandang testimony. Napakaganda talaga kapag ang mga magkakapatid ay namumuhay na may pagkakaisa. Mabilis nating tingnan ng verse 3. It is like the dew of Hermon which falls on the mountain of Zion, for there the Lord has commanded life, blessing and life forevermore. Yung lavishing dew ng Mount Hermon being transported to Zion creates an image of fullness and prosperity. Alam niyo po doon sa Israel, sa Mount Hermon, may 9,200 feet na peak at the extreme northern portion ng Palestine at nagpo-provide siya ng water supply sa Jordan River at nagme-melt yung snow. It runs down mula sa taas to Mount Zion which is 200 miles away.
Most likely figurative ang gamit dito, pero ang pinapakita yung dew daw ng Mount Hermon, hindi nananatili sa Mount Hermon, it reaches and affects not only those nearby, but all the other parts of Israel. Buong Israel, ang buong bansa na kinabang doon sa dew na galing sa Mount Hermon. This only shows yung impact ng unity ng people of God. That's the picture of unity. Na ang practical achievement ay nagagawa at may pagpapala kapag may unity na naimpluwensyahan at nabibigyan ng benefit ang ibang tao. And that is the point here. God in His goodness has ordained that God, among God's people, He ordained that He blesses and accomplishes more in a united people. Pag tayo pala united, hindi mananatili sa atin ang pagpapala, makikita ito para sa ng ibang tao. Ang mga travelers nagre-report sa some part ng Palestine, the morning dew. It's a hard rain that fell in the night. There are two things na kailangan na makita sa text. May maximum blessings, yung overflowing of God's people, and then we enjoy the practical advantage of unity. Nakaka-accomplish tayo ng mas marami. Yung mga welded iron bars are stronger than mere bars na separate. Church people that are welded are more powerful, they are stronger kaysa sa crowd na parang mere bars lamang. Sabi ni Matthew Henry, it is profitable as well as pleasing. It is as the dew. It brings abundance of blessings along with it. As numerous as the drops of dew, it cools the scorching heat of man's passions. As the evening dew cools the air and refreshes the earth, it contributes very much to our fruitfulness in everything that is good. It moistens the heart, makes it tender and fit to receive the good seed of the word. Mas nagiging okay ang soil nito para sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, let me see this sa inyo. Di ba, yung gasgas na illustration ng mga tingting, pag magkakaseparate, halos walang magawa yan. Pero kapag merong tali, nung Friday pa naman, binigyan kami sa Batangas ng dalawang walis tingting. Ginawa ng mga nanay doon. At yung tali na yon ay pinagsasama sila to become a stronger force against the domestic pollution of your house, of your life. Kaya napakaganda nun. Challenge, multiply your spiritual influence on this world by maximizing the unity that we have as a church. Meron lang tayong isang church. I-maximize natin yung unity na meron tayo. Tignan natin ito as something na kapag pumunta ako sa isang kapatid, ano ang mai-share ko sa kanya na magiging blessing na mas united pa kami. Hindi yung pupunta ako sa kanya, magsasabi ako ng mga salitang hindi ko dapat sabihin at patungkol ito palagi sa ibang tao. Mga kapatid, sana tayo ay magpalakas patuloy sa isa't isa para manatili na marami tayong ma-contribute. Imagine this with our budget tonight for the whole year. We have an opportunity to be bolder in faith, to be generous, to see the outreaches being funded well, the church becoming more benevolent, and all the more, a ministry of the word will be freed from unnecessary burden and will be able to have more ministry. Kailangan natin ng wisdom, prudence, common sense, frugality, pero at the same time, we must have generosity and bolder faith para sa future and for this year. But on the other hand, alam natin ang unity niloob ng Diyos na mapunta sa iglesia para mas maraming magawa ang iglesia. Kasama sa plano ni Kristo nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya namatay para sa isang church na disunited. So kung ikaw ngayon ay alagad ng Diyos, gamitin mo ang pagiging member mo para mas strengthen ang unity ng iglesia. At ikaw, ipanalangin mo sa by the grace of God, maging weapon and element ka of unity. Maging instrument ka ng unity. Si Donald Trump ay tinatawag ngayon the peace president because ang dami niyang naipagkasundong bansa. Maganda, ikaw ay maging isang unity na for member na for unity. At ikaw yung isang Kristiyano na nagme-mend ng mga relationship rather than nagkakaroon ng mga awayan.
mahirap ito, pero sa biyaya ng Diyos, makakaya natin to dahil kay Jesucristo at ito ang isang karakteristik ng New Covenant. Sumikat ang Southern Baptist Church, Southern Baptist Convention dahil sila ang pinakamalaking denomination sa buong mundo pagdating sa mga Protestants. Isa sa pinaka-powerful na program nito ay ang cooperative program ng SBC. At dito, napakalaking budget ang nilalaan nila para sa gawain ng missions. Kasi required ang bawat local church na magbigay ng percentage ng income nila at para mapondohan ang Southern Baptist Convention. Imagine niyo kung gaanong milyon-milyong dolyares ang pumapasok sa Amerika, pero dahil sa cooperative program na to, dumadami ang mga Southern Baptist churches. Pumunta ka sa Pilipinas o sa ibang lugar, mayroon laging Southern Baptist churches. Bakit sila ang pinakamalaking denomination? Dahil na-maximize nila yung pagkakaisa nila sa bagay na ito pagdating sa missions at church planting. Tayo, baka hindi natin maabot yon, pero sa biyaya ng Diyos, pwede na ang ating testimony ay maging united tayo palagi sa pagmamahalan, sa pagrerespetuhan at pagiging maingat sa relasyon sa isa't isa at laging mapagpanalanginan sa bawat isa. In Christ, unity finds its deepest meaning because we are bound by His holy life and His sacrifice. Doon, magkakaroon tayo lahat ng pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa aming napakinggan na mensahe na bagamat ito ay patungkol sa pagkakaroon ng unity sa loob ng iglesia, narinig din namin ang mensahe mula sa aming mga mensahe mula sa inyong salita patungkol sa relasyon namin sa isa't isa. Na kami ay maging maingat sa pagsasalita, sa aming kilos sa isa't isa, mahalin namin ang bawat isa, ngunit maging mabilis din kaming magpatawad at mag-forbear kapag may nagkakasala sa amin o kung kami ay nagkakasala, maging mabilis kami na humingi ng kapatawaran. Maraming salamat sa mga katotohanan ito na narinig namin. Nawa, ang iglesyang ito ay hindi masira ng disunity, kundi makita ang taglay na beauty ni Kristo sa unity na ipapakita nito. Nawa kami ay laging magkaisa. Sa biyaya mo, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.